Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Doon tayo sa letter A. Si Haring Ahaz. Okay, makikita natin yung mga haring ito na sunod-sunod dito sa chapter 7, verse 1. You see, hindi mo maintindihan yung pangalang yon o sino man, pag nabanggit nyo yun, this is how you read between the lines. Pag nabanggit, sino ba itong taong ito? Pero sino ito si Ahaz? Ano ba ang kanyang role? Bakit siya tinawag ng Panginoon? So ititrace mo yon sa mga previous chapters. Hindi ka pwede magbasa lang ng verse by verse o chapter. You will be reading chapters. Kaya yung di nagre-reflect ako every Wednesday and Friday prayer intercession, midweek service ako prayer intercession, i-reflect ko, babasahin ko, itong pangalan niya, ito yung sa lugar na ito yung context na ito. I-reflect mo kasi. So hindi ka lang doon sa isang verse. Ang pilis kong hanapin niya. Hindi ko lang na-correct si Pastor Tony, pero nabanggit niya yung 3 kings. Wala tayong 3 kings. Okay? Wala tayong 3 kings. 3 gifts. Okay? Yung incenso, myrrh, and gold. Incense, used for offering, pampausok. Myrrh is used for flavoring or scent. Papabango, Rabbi Wright yun Malakit yun. Pag pinatakan yung baga, incense yung pampausok. Ito naman, myrrh, gum kasi yan. Pag yan ay ipinatak, parang bottle, pinatak doon, babango ang scent. So, scent ang myrrh. And then, of course, gold. These are the 3 types na na-mention. Siguro may iba pang gifts, pero yun lang ang 3 nabanggit. But it does not represent the givers. Gold, itong hari. Ito kay myrrh, yung isa sa incenso. Hindi ganoon ang sinabi doon. They present gifts. The wise men, ang subject doon. But no mention of their numbers. Katoliko lang may theology noon. Bahala yung mga ibang reliyon. But in that context, no numbers of wise men, hindi hari. Iba yung wise men, iba yung kings. Hindi sila kings. These were the wise men. In the Greek word, these wise men filtered down na pino, na sila yung modern term natin, astronomers. They interpret the space, body, yung mga nasa kalawakan. Ngayon sa atin, astronomers. Sila yung nag-i-interpret ng location at saka mga position and beyond. These were the wise men without mentioning the numbers. Pero yung gifts ang binanggit. Parang math yan You cannot solve the problem without equation. Ano ba yung gifts? Hanapin mo yung X. Ibig sabihin, walang given na pangalan. Walang given na numbers. Paano mo matatama yung problema? You cannot equate that because of the 3 gifts. These were types of gifts. Hindi lang siguro dalan yun. Hindi lang sigurado. Although yun ang pinanggit, kontento na tayo doon. Hindi ka pwede magdagdag ng prutas, nagdala ng mga gamit. No, these 3 are gifts presented by the wise men to the Lord Jesus para kami sumamba. Sabi ng wise men na yun kay Haring Herodes. Si Herodes ang hari. Kasi nung nagpaalam, nag-courtesy call, itong wise men, we will seek the Savior, Christ. So Christ na ginamit doon, so we can worship Him. Na-threaten si Herodes. Galing sa silangan, matataas sa tao, mga kilalang tao. Tatalino, wise men. At sasamba sila sa Diyos. Hanapin nila yon sa Judah. Yun. Kaya, may hari na palang susunod sa akin, hindi yung anak ko. Na-threaten, kaya pinapatay. Nung hindi dumaan yung mga wise men, pinahanap 2 years at the time. Mula sa edad na 2 years old pababa, pagpapatayin nyo lahat ng mga bata. Sino man doon? So, ang tawag yun, annihilation, genocide. Lahat ng mga batang 2 years old pababa, sabi ng Bible, pinapatay. Para lang walang pumalit sa kanyang pagkakahari. Yun ang security niya. Natitreten yung kanyang kingship, yung pagkahari ni Herodes. Dahil yun ang sinabi ng wise men na siya'y darating doon. Kaya itong si Ahaz, na panahon na yon ay hari ng Judah, sinabihan ng Panginoon through Isaiah na maganda ka sapagkat sisingiling ko ang mga nagkakaisa laban sa iyo. Pero mabait na hari si Ahaz. Sabi ni Isaiah, if you will not believe, surely you will not be established. Hindi ka matatatag. Kaya mo maniwala sa Panginoon, aagawin ang kaharian mo ng 2 bansa na nagkakaisa para pasukin ka. Sabi na Isaiah. Kaya ito sagot ni Ahaz, moreover, the Lord spoke again to Ahaz saying, ask a sign for yourself.
from the Lord your God, as it either in the depth or in the height. So, minahihingi niya si Haring Ahaz ng sign para maintindihan niya ang pagliligtas ng Panginoon. At yun, sinabi na Isaiah, darating ang Emmanuel. So, yun ang Christmas message. Christmas message kay Isaiah, pero hindi niya alam kung kailan darating. The message was sure that God will save Judah. Yun ang firm kay Isaiah. The purpose of the coming of the Emmanuel to Israel and the whole world. First time, nag-appear nga ang salitang Emmanuel through the prophecy of Isaiah. At sinabi nga doon, hindi lang ang Judah ang maliligtas. He will save His people. Ngayon salitang people, His people, particularly meant, noong panahon ni Isaiah, ang kahulugan noon ay Judah. Israel, tinanggihan ng Diyos siya. Rejected people ang Israel. So, Judah siya nakikipag-deal. Pero dito ka magtataka, si Elijah, galing lang Northern Kingdom, Israel. Pinapunta siya ng Panginoon sa mga iba-ibang hari ng Northern Kingdom at hari ng Judah, to tell the message about it. Yan ang maganda doon. Ano? Binalan siya ng Panginoon, prophet, pero galing siya doon sa Northern Kingdom. Pero tignan nyo, one of the greatest prophets was Isaiah. Nakita natin yung kanyang prophetic ministry. So, it tells about the whole world. Kaya kapag ang Israel ang pinangungusapan ng Panginoon, magre-reflect yan sa buong mundo. Kaya ang Christmas, bagamat galing sa Bethlehem, Judah, Bethlehem is a municipality in the province of Judah. Geographically speaking, Bethlehem, kumbaga sa ating ngayon ay siguro fourth class municipality. Mahirap lang sila. Okay? Mahirap lang ang Bethlehem. Kaya hindi sila maniwala na magkakaroon ng hari galing sa mahirap na bayan. So what a contrast. Sabi nga nila, they don't believe that prophecy. Yun namang matitigas na ulo, mga high-minded people. May manggagaling bang hari sa Bethlehem? Pero nung sinayasat nila ang Bible, mula sa angkan ni David ang Messiah. Hallelujah! Pero mo, alam na yan eh. Kaso, dinideny lang nila. Ayaw lang tanggapin na ang pagdating ng Messiah ay from Bethlehem. Kaya nga si Herodes, pinapatay ang mga bata sa Jerusalem, Bethlehem, wherever na may matagpuan sila. Under his kingdom, under ng Jerusalem. Lahat ng 2 years old pababa. Inubos. Pero hindi nila alam, si Satanas ang may kagagawan yon at binuyo lang si Herodes, pagpapatay mo lahat ng 2 taon pababa na mga bata. First attempt of Satan to kill the baby Jesus. Bago mangyaring ipapatay ni Herodes, pinatakas na ng Panginoon si Mary, Joseph at yung bata. Sabi, bring the child up and go down to Egypt. So, ang ganda ng love story. Yung dalawang yon, ng mag-asawa, si Mary and Joseph, kapapanganak pa lang, sanggol pa lang yan. O, saan naman kumuha ng pera yun para magpunta ng Egypto? Ang Egypt nung panahon na yun ay Amerika sa atin ngayong panahon. The powerful nation, the richest nation in that civilization. Sa ganung panahon na yun. Kaya takbuhan ng mga mayayaman ng Egypt. Tour, yung kanilang travel experiences, tell, mga beauties, ancient Egypt ang tawag nila ron. Kaya bumabiyahe sila. Mga iba nagtutulong ng Egypt, dadaan ng Jerusalem, and then pupunta ng Babylon. Major city rin ng Babylon. Puntahan niya ng mga tao. Kaya dumadaan sila sa Jerusalem, sa bayan na yan. Kaya umuunlad ang economy ng Israel dahil tawiran sila ng Babylonia, Persia, at ng Egypt. Pero gayon na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa salibutan para ipakita na yung mga taong pumupunta dyan sa Jerusalem, later maliligtas sila.